Amen. Okay, a very familiar verse. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. We cannot deny the fact that being believer, napakalaking tulong po sa atin na meron po tayong Biblia. Okay? Yan po ang gusto nating sentruhan sa ating pag-aaral about the Word of God. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Paalala po, hindi ito basta naglalaman lang ng salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita mismo ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Of course, kapag ito po ay ating sinasabi, ang mga unbeliever po, sinasabi po nila na ang Biblia ay gawa lang ng tao. Yes, tayo po'y naniniwala na gumamit ang Panginoon ng hubigit kumulang 40 na mga writers para po ang Biblia po ay maihatid sa bawat isa sa atin. At yan po'y klarong sinabi po ng sulat ni Apostol Pedro na talagang yung holy men of God, they were moved by the Holy Ghost upang ang aklat na ito ay isulat. Mga kapatid, for me, hindi po problema na gumamit ang Diyos ng mga tao para isulat po ang kanyang salita, upang dalin sa atin ang kanyang salita. Why? Sapagkat tao po ang kailangan pong pagpahayagan ng mensahe, kaya gumamit ang Panginoon ng tao upang maisulat ang kanyang salita. So, at ang paniniwala po natin that the Word of God is inspired, that the Word of God is infallible, hindi po nagkakamali, inerrant, wala pong kamalian, hindi po magkakamali, yan po ang salita ng Panginoon. And sa ating pong teksto, napakagandang ating pong mabigyan ng pansin because the psalmist said, Thy word, referring sa salita po ng Panginoon, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga kapatid, bilang mga totoong Kristiyano, napakahalaga po na may tamang pagtanaw po tayo sa Biblia. May tamang paniniwala at pagtanaw po tayo sa Biblia. Mga kapatid, ikinukonsider po natin na ang ating pong gabay ay nanggagaling mismo sa Panginoon. We believe na ang salita ng Diyos, ito po ang ating divine source. Ito po ang ating divine source given by God. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, meaning mature, fully grown, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang ating pong divine source ay ang salita ng Diyos. Sa anumang larangan ng buhay, sa anumang paniniwala na dapat natin pong tanggapin, sa anumang pong pag-uutos na atin pong dapat pakinggan, ang pinaka-source po natin ay ang salita ng Diyos. So, we can say that the Bible, the Word of God, our lamp and our light, ito po ang ating divine source. Ito rin po ang ating dependable source. Kanina po binanggit ko na ito po ay inspired, meaning God breathed. Okay? Hiningahan po ng Panginoon. Ibig sabihin, kinasihan ng Panginoon. So ito po ay infallible at ito po ay inerrant. Walang kamalian at hindi po magkakamali. Therefore, it is a dependable source. Ito po ay ating pong dapat mapanghawakan. Hindi po bibigo ang Diyos sa kanyang salita. And we should also consider being a believer that the Bible is our daily source. Okay? Ito po ang ating divine source. Ang Biblia po, ang Diyos mismo, ang kanyang salita, ito po ang ating divine source. Ano po? Given by God. Malinaw po yan. And then, ito po ang ating dependable source. Ibig sabihin, mapangahawakan, matitindigan, mapapanindigan. Yan po ang salita ng Diyos. It is our daily source, mga kapatid, sapagkat kailangan po nating parati, lagi po nating kailangan ng salita ng Diyos. Ito po ay dapat ating pong kinikilala na araw-araw. Diba? Yun nga po ang sinabi ko sa inyo kanina, na ang Diyos mismo, even our Lord Jesus Christ, He quoted from the book of Deuteronomy, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
we need to understand, we need to acknowledge, we need to consider the importance of the Word of God sa ating pong buhay. Again, the psalmist said, Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ilang bagay po ang gusto kong maunawaan po natin para lalo po nating ma-appreciate na may Biblia po tayo. Mga kapatid, mga minamahal, 3 bagay lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo patungkol po sa salita ng Diyos. Ang sabi po ng psalmist, Thy word is a lamp. Alam niyo po yung ilaw, di ba? A lamp unto my feet and a light unto my path. So, ilaw at liwanag. So, dito po, meron akong gustong bigyan natin ng atensyon, mga kapatid. Ang sabi po, Thy word is a lamp unto my feet. So may kinalaman po ito sa ating paghakbang, and a light unto our path. May kinalaman din po ito sa ating pong nilalakaran. So, importante na sa usapang mananampalataya, sa usapang Kristiyano, tayo po ay mabigyang pansin sa ating pong hakbang at sa ating pong nilalakaran. Okay? Importante po na ang hakbang at ang ating hinahakbangan, ang ating lakad at ang ating nilalakaran. So, ilang bagay po ang magandang ma-appreciate po natin patungkol sa Biblia. Ano man po ang sabihin ng mga Bible critics, hindi po magpapabago na ang salita ng Diyos, na ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi po mababago na ito po ay totoo. Hindi po mababago ang mga pahayag nito. Kaya nga sa akin, sa iyo, bilang mga totoong Kristiyano, let us always give importance sa pag-aaral ng salita po ng ating Panginoon. Amen? Tayo po, sa mga patotoo po natin sa ating buhay, just try to imagine your Christian life kung hindi po natin bibigyang pansin ang Biblia. Mga kapatid, mga Kristiyano, isang bagay po na wag nating kalilimutan at wag nating pababayaan ang salita ng Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po, ito po'y galing sa Diyos. Ito po'y salita ng Diyos. Ito po ay mapangahawakan at ito po ay ating kinakailangan araw-araw. Kaya nga dapat malaking blessing po sa atin na tayo po bilang mga Kristiyano ay may Biblia na atin pong nababasa at napag-aaralan. Ganun na rin po, ito po ay ating napapakinggan. Amen? Kayo po ba'y blessed na hindi lang kayo nakapagbabasa, kundi nakakarinig pa po tayo ng pangangaral mula sa salita ng Diyos. Now, ilang mga bagay po ang nais kong bigyang pansin po natin sa ating pong message. Okay? Mga kapatid, our lamp and light. Again, it is the Word of God. Number 1, it shows direction. Yes, the Word of God, ang salita ng Diyos, it shows direction. Ang ibig sabihin po, patungkol ito sa ating pong takbo at lakad sa buhay. Okay? Our course in life. Ang isang tao po, particularly Kristiyano, tayo po'y naglalakbay sa mundong ito. Kung kukunin po natin ang idea ng sinabi po ng Hebrews chapter 12 and verse number 1, seeing we are also compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang sabi po, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Kristiyano, tatandaan mo to. Tayo po sa buhay natin bilang nasa Panginoon. Tayo po sa buhay natin bilang mananampalataya, bilang Kristiyano. Meron po tayong kurso na dapat tapusin. Meron po tayong takbuhin na dapat nating tapusin. And for us to do that, ang kakailanganin po natin ay ang gabay sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang malaking blessing na meron tayong Biblia. Okay? Our lamp and light. It shows direction. Kanina sinabi ko na po sa inyo. Ito po ay sa usaping lakad at sa usaping nilalakaran. Napakaganda po. For me, it is really a great blessing to understand that the Word of God
is very important sa usapan ng ating pong direksyon at sa usapan ng ating pong destination. Diba? Ang dapat nating nabibigyan ng pansin yung mga hakbang natin at yung hinahakbangan natin. Kung papaano po tayo lumalakad at kung ano po ang ating nilalakaran. Okay? Sa parehong kalagayan po, sa usapang lakad mo, sa usapang nilalakaran mo, malaking blessing na may ilaw at mayroong liwanag. Ilaw na kung saan sa direksyon ng ating buhay, gagabayan po tayo. So again, the reason why it is very important to appreciate our Bible because it shows direction. Yan ang magsasabi sa iyo kung dapat ka bang humakbang, sa dapat mong hakbangan, sa dapat nating lakaran. Yan po ang laking bagay ng Biblia. Kanina nilinaw ko po, di ba? Ito po ay divine source, dependable source, and daily source. Kasi araw-araw lumalakad po tayo. Araw-araw naglalakbay tayo sa buhay na ito. Kaya araw-araw kailangan mo ang Biblia. Araw-araw kailangan mo ang salita ng Diyos. Mga kapatid, at ang kailangan mong mapakinggan at ang kailangan mong bigyang pansin ay ang pupwedeng panghawakan at ang Biblia po ang ating dependable source na talagang kapag sinabi ng Biblia, tiyak po yan mga kapatid. At ang Biblia po ang dapat batayan ng mga Kristiyano sapagkat ito ang ating divine source. Kita niyo po? A divine source, a dependable source, and a daily source ng mga mananampalataya. So, ngayon po, ang unang tinatalakay natin, it shows direction. The very idea, nung sinabi po ng psalmist, na ang salita ng Diyos daw po, thy word is a lamp, ilaw, unto our feet. Okay? Paghakbang natin. And then, and a light unto our path, yung hinahakbangan natin. So, dalawang bagay na dapat titiyakin natin. Yung ating hakbang at yung ating hinahakbangan. So, nakakasunod po ba kayo? Nakukuha niyo po ba ang punto natin? It is always good to be guided in every step sa ating pong buhay. Sa bawat paghakbang po natin, importante po ang salita ng Diyos. It also shows danger. Diba? Pinakikita rin po nito yung mga panganib. So the Bible is God's warning. Kanina po ang sinentrohan ko, it shows direction, okay? Our course in life. Yung ating takbo sa buhay na ito. Yung ating pong lakbay sa buhay na ito. Yung ating pong paglakad at ang ating pong paglalakbay sa buhay natin bilang Kristiyano, ang halaga po na may Biblia na kung saan ilaw at liwanag po sa atin. Ilaw sa lakad, liwanag sa landas. Ilaw sa bawat paghakbang at liwanag sa ating mga hinahakbangan. Di ba parehong importante yon? Importante na kapag ka ikaw ay hahakbang, makatiyak ka sa iyong hakbang. At maganda rin na tiyak mo ang iyong hahakbangan. Kumbaga sa iyong paglakad, mahalaga po na ikaw ay mayroong clear understanding sa iyong nilalakaran. So, it is an advantage for all the believers that we have our Bible na nag-guide po sa atin sa course sa buhay na ito. Nililiwanag ko po, ako po ay may takbuhin, meron po akong dapat lakbayin sa Panginoon, ikaw ay meron dapat lakbayin sa Panginoon, at ang dapat goal natin, katulad po ni Apostol Pablo, palibhasa po, napaka-determinado po niya na talagang gawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay in doing the will of God in your life. Katulad ni Apostol Pablo, siya po ay naggabayan ng salita ng Diyos. Ang kanyang pong direksyon ay kanyang maliwanag na nakita dahil po sa salita ng Diyos. Mga Kristiyano, ang sabi po ni Apostol Pablo, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So siya po ay nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Ang sabi po niya, tinapos niya ang kanyang takbo. So tayo po, we need to finish the God-given race, our course in life. At importante na ako at ikaw ay lagit-lagi idinidireksyon ng salita ng Diyos. Mga kapatid, it shows direction and it also shows danger.
caution in life. Yung salita ng Diyos, parang babala rin po ito sa ating pong buhay. So, ganun po yan. Kapag ka meron kang lamp at meron pong light sa dinadaanan mo, nakikita mo, mukhang delikado tong hinahakbangan ko Mukhang hindi ayos tong lakad ko na ito. Mukhang hindi ayos itong hakbang kong ito. Alam niyo po, ang napakalaking tulong ng salita ng Diyos, ito po ang nagtuturo at nagsasabi sa atin ng ating mga do's and don'ts. Ayaw ng iba yan, pero napakahalaga po niyan. Isipin niyo po, kung sa buhay na ito, walang don'ts, mga kapatid. Diba? So, delikado po yan. Kaya nga, pag tinignan nyo po kung paano po idinisenyo ng Diyos ang tao, maging ang realidad ng buhay sa mundo, makikita nyo po na ganun siya nag-ooperate, mga kapatid, sa kanyang mga ipinagagawa at ipinagbabawal. O sa unang taong nilikha, maliwanag po yan. Sinabi na niya kaagad kung ano yung po pwede at kung ano yung hindi po pwede. In the reality of life, hindi po pwedeng lahat pwede. Okay? Pwede po ba yon? Pwede po ba na sa buhay natin, lahat pwede lang? Hindi. Mga kapatid, pansinin niyo po yan. Ang sabi po ng Bible, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yan po ang kakumpletuhan ng salita ng Diyos. Usapang doktrina, usapang pagsaway, usapang pagsansala, usapang pagtuturo. Yan po ang laki ng pakinabang natin sa Biblia. Kaya wala pong matinong Kristiyano na hindi magiging thankful na may Biblia po tayo na gumagabay sa atin. Kaya mahalin natin ang Biblia natin. Hindi po pwede na ang magandang alam mo lang kung ano gagawin mo. Maganda rin pong may maggabay sa iyo at magpakita sa iyo ng hindi mo dapat gawin. Makakasama sa iyo, hindi makakatulong sa iyo. Diba? Sa Christian life po, yun ang importansya ng salita ng Diyos. Nagbibigay warning sa atin. It shows danger, mga kapatid. Nung ilagay po ang tao sa halamanan ng Eden, sinabi po ng Panginoon, lahat pwedeng kainin, pero merong isa na hindi dapat kainin. Mga kapatid, yun po ang isang halimbawa po natin. Alam niyo po ba na kaya merong utos ang Panginoon? Sapagkat ang utos ng Panginoon ang magdadala sa atin sa tamang direksyon, sa tamang lakad at sa tamang patutunguhan? Pansinin niyo po na kung paano ganun ang dealings ng Panginoon. Na sa buhay natin, ang pagsunod natin at pagsuway natin magdadala sa atin sa destinasyon. Ang pinaka-destinasyon ng pagsuway ay ang salot at sumpa sa buhay. Pero ang destinasyon ng pagsunod ay pagpapalang tunay. Amen? So, ang ganda po ng rhyme. Di po ba? So, mga kapatid, ang pagsuway sa Diyos ay magdudulot ng salot at sumpa sa ating buhay. Pero yung pagsunod sa Diyos ay magbibigay sa atin at magdadala sa atin sa buhay na pinagpalang tunay. So, mga kapatid, mga minamahal, the good thing about the Word of God, ito po ay nagbibigay ng warning po sa atin. Kaya nga sabi ko po, una, it shows direction. Okay? Our course in life. Okay? Number 2, it shows danger. Our caution in life. Yung dapat nating pag-ingatan sa buhay na ito. Bakit po ba tayo naglalagay at gumagamit ng ilaw? 'Di ba? Para makita mo, teka, delikado itong pinupuntahan natin ito. Okay? So kasi, nakita mo na delikadong humakbang sa maling lalakaran. So the same thing is true sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano. Dapat alam po natin na delikadong humakbang sa maling lalakaran. So, kaya nagsiserve as warning ang salita ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ko po, what an advantage that we have our Bible in us. Di ba? We have our Bible. So, ito po ay nagpapakita kung delikado po. Di ba? Yung pong iyong nilalakaran. Delikado yan. Yung maling relasyon, delikado yan. Di ba? Yung pong mga masasabi po nating gawa
na talagang ang magiging dulot sa iyo ay masama, yan po ang nagagawa ng salita ng Diyos sa atin. Kasi pag inaral nyo po, di ba, ang sabi po sa usapang doktrina, kung wala pong Biblia, napakalaking panganib po na kung ano-ano na lang ang paniniwalaan po natin. Praise God na meron tayong Bible. Amen? Salamat na may Biblia po tayo. Sa usaping panganib sa doktrina, Biblia ang tatanglaw sa iyo. Biblia ang maglalantad dito sa iyo, magpapakita nito sa iyo, mga kapatid. So, ganun din po sa usapang pagsansala. Diba? Sa usapang pagsansala, sa usapang pagsaway. Yung idea ng pagsansala, yung bang para hindi mo gawin yung dapat mong, para maiwasan mo, yung dapat mong maiwasan. Yung pagsaway naman, para itama at ituwid ka. Sabihin sa yung mali ang iyong ginagawa. At yung pong pagtuturo, yung kung ano ang dapat mong gawin. Okay? So, hindi mo dapat gawin yung maling nagawa mo at yung pong dapat gagawin mo. Yan po ang salita ng Diyos. Usapang doktrina, usapang reproof, usapang rebuke, mga kapatid. Diba? Mga kapatid, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, kaya it shows direction, our course in life. In our course in life. Diba? It shows danger. Our caution in life. And then, pangatlo po, it shows decision. Ito po ay nagpapakita rin ng mga pagpapasya natin sa buhay. Our choice or choices in life. Every day, gumagawa tayo ng desisyon. Ngayon, mas maganda pong mailapat natin ang tamang-tama. Yung ginagamit po nating talata, Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Ang sabi po mga kapatid, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. It is always important, it is always good, it is helpful for us to always acknowledge God before making any decision. Bago po tayo gumawa ng anumang pasya, maganda po na tayo po ay nagbibigay pansin sa lamp and light ng ating pambuhay. At yan po ay ang salita ng Diyos. Huwag na huwag kang hahakbang kapag ka wala pong tanglaw ng salita ng Panginoon. So make sure that in every decision na gagawin po natin, guided po tayo ng salita ng Diyos. Again, our lamp and our light is the water than the Word of God. So, big advantage ito. Okay? Marami po gumagawa ng kanilang mga ginagawa sapagkat yun ang kinasanayan, yun ang kinagisnan. Ang ibig sabihin po, yun po ang kanilang masasabi natin na rinig, na turo at aral. Na ang problema po, walang matibay na batayan. So the good thing about us, we have our Bible with us na magiging gabay po natin, and at the same time, sa bawat desisyon na gagawin po natin, ang salita po ng Diyos ang gagabay sa atin. So kaya ang buhay ng tao po ay buhay na nagpapasya araw-araw. Hindi ba may nililiwanag po ako sa inyo? Kasi kadalasan po ang tao kapag ka po nasadlak sa dusa, lalim yan ha? Kapag ka po nasadlak sa dusa, pagka po napariwara, pagka napasama ang buhay, darating sa punto na kung sino-sino sisisihin. And worse, and sad to say, pati Diyos sinisisi. Kapag ka po hindi maganda ang nangyari po sa buhay. Mga kapatid, mga minamahal, siguro po, isang bagay na masasabi ko po sa inyo, mahalaga yung meron tayong tamang mentality at perspective sa buhay na ito. Kasi po naapektuhan tayo nung idea na talagang yung ating pong guhit ng kapalaran, yung bang mas binibigyang pansin po natin, yung pong konsepto na yan na naitanim ng tao sa atin, na ang buhay daw po is a matter of
destiny. Kung ano destiny mo, wala kang magagawa. Mga kapatid, if you will consider the design of God, ang tao po ay binigyan po niya ng choice, ng free will. 'Di ba? When He created man, maliwanag po na meron siyang magiging pagpapasya. Sinabi ng Diyos ang dapat, sinabi ng Diyos ang hindi dapat. Sinabi ng Diyos ang pwede, sinabi ng Diyos ang hindi pwede. Yan po ang katotohanan ng hindi mo pwedeng pasinungalingan. Kaya kapag ka ikaw ay nagpasya at napariwara ka, huwag mong sisisi ng Diyos at kahit sino sapagkat ikaw ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang magpasya. Okay? Upang magpasya. Hindi pwedeng ibang tao magpapasya para sa iyo. You yourself should decide. And it is good to consider the lamp and light sa ating pong landas, sa ating pong buhay. It is not true that life is a matter of destiny. That is not true. In reality, as what I always said, mga kapatid, life is not a matter of destiny. Life in reality is a matter of choice. And your choice will determine your destiny. So nilagyan po tayo ng Diyos ng accountability para walang sisihan. 'Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, sa bawat desisyon na gagawin natin, importante po na may salita ng Diyos na tatanglaw sa atin, may ilaw at liwanag sa magiging choice natin. So it shows decisions. Ituturo nito yung tamang pasya. Kasi sinasabi niya yun dapat mong gawin. And you know what? We need to put ourselves subject to the authority of God's Word. What I mean to say, it is very helpful for us to submit to the Word of God, to the authority of the Word of God. Kaya huwag kang magde-decide nang wala kang biblical na batayan. Huwag kang gagawa ng anumang desisyon na hindi ka nagabayan ng salita ng Panginoon. Sapagkat yan po ang isang malaking pakinabang sa salita ng Diyos na makapagpapasya tayo ng tama sapagkat tinuturo ng salita ng Diyos ang tama. So kaya sa Biblia po, sa maraming pagkakataon, if we will consider, doon po sa mga example na ipinakita sa atin, even nung panahon po ng Old Testament, kung gaano kahalaga na may salita ng Diyos na naririnig sila, may salita ng Diyos na gumagabay sa kanila, may salita ng Diyos na nagbababala sa kanila. Kaya tingnan po natin ang salita ng Diyos na talagang napakalaking tulong sa mga pagpapasya na ginagawa po natin sa buhay na ito. Kaya yun po yung konsepto, in all thy ways acknowledge Him, at ang sabi po, He shall direct thy path. Ang usapang ilaw at liwanag ay may kinalaman sa ating pong lakad, sa ating pong nilalakaran, at sa ating pong patutunguhan. Amen? Yes. Usapan po ng direction at destination po yan. So kaya maganda na bago ka magpasya, tingnan mo sa turo ng Biblia. Saan ka dadali ng pasya na yan? A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which He commanded this day, and a curse if you will not obey the commandment of the Lord your God. Diba? At lilis ka, at makikinig ka doon sa mga sinasabi ng iyong mga ninuno. So, importante po mga Kristiyano na meron pong lamp and light, and I am telling you this morning, it is a big advantage that we believers na sa atin po ang lamp and light. At ito po ay ang salita ng Diyos. Amen? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Don't just memorize that. Hayaan nyo pong mag-benefit po kayo. Mag-benefit po tayong lahat sa salita ng Diyos na ilaw at liwanag po sa buhay natin. Okay? Yung idea pong a lamp unto our feet, yan po'y may kinalaman sa bawat hakbang, sa bawat desisyon. And a light unto our path, ito po'y may kinalaman sa ating pong nilalakaran at sa ating pong patutunguhan. Kaya po, ang maganda sa takbo ng buhay natin bilang Kristiyano, pag nagpapasya tayo, ang itatanong natin, saan ako dadali ng desisyon na ito? Pag ito ang ginawa kong desisyon, pag ito ang hinakbangan ko, saan ako dadali nito? Saan patungo itong nilalakaran ko? Mga kapatid, yan ang napakalaking pagpapala na meron po tayong Biblia. Amen po ba? Do you really appreciate your Bible?
Do you really appreciate hearing God's messages? 'Di ba? Sa buhay po natin? Yes. It is very healthy and helpful kapag tayo po ay laging nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya ngayon pong sandaling ito, mga Kristiyano, simple pero napakahalaga ng ating pong tinalakay. Mahalaga po ang ating pong pinag-aralan. Again, pwede nyo pong i-memorize. Psalm chapter 119, verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto our path. Ang Biblia po ang ating divine source, dependable source, and daily source. Diba? Yan po ang Biblia, mga kapatid. It shows direction, it shows danger, and it shows decisions. Okay? Our course in life, our caution in life, and also, mga kapatid, our choices in life. Napaka-importante ng mga tinalakay natin ngayong umagang ito. Kaya maganda po na magkaroon tayo ng pagsusuri sa mga sarili po natin. Kamusta po ba ang mga hakbang natin? At kamusta po ba ang hinahakbangan natin? Tayo po ba ay nagpagabay at nagpatanglaw sa ilaw at liwanag? Ito po ang salita ng Diyos. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, aming Panginoon, muli po kaming nagagalak na nakapakinig muli kami ng iyong salita. Salamat po sapagkat maganda at malaking bagay po na nagising kami na may salita ng Diyos na aming napapakinggan at napakalaking bagay din po na kami magpapahinga na may salita ng Diyos na amin po napakinggan. May you continue to bless each and every one of us, O God. May you continue to guide us, especially in every decision na amin pong ginagawa. Nawa, ang bawat pagpapasya po namin ay nagdadala o magdadala sa direksyong nais mo para sa amin. Kaya, salamat po sa Biblia, salamat po, O Diyos, sa salita mo na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Nawa, hindi lamang po kami napagpala, kundi kami po'y natuto na paalalahanan at nababalahan ng iyong salita. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.